nanutok umano ng baril matapos maistorbo umano ang kanyang pagtulog. Nakatutok si James Agustin. Nagmamadali pumasok sa isang compound ng 3 lalaking nahulikam sa barangay. Yan, yung 3, tinutukan ng baril kasi maingay daw ng traffic constable. Pasong Tamo, Quezon City, mag-alas 10 kagabi. Matapos ang halos 1 minuto, kasunod na nila ang isang lalaki na may dalang baril at nakatutok sa direksyon kung saan pumunta ang 3 lalaki. Naaresto ng QCPD Station 14 si Recto Barasi Jr. na isang MMDA constable. Isipin mo to, ha? Pagdating nga doon, Isipin mo tong nakakabwisit yung mga ganito. Siga! Napakasiga nyo! Naistorbo yung tulog mo, nanutok ka ng baril. Oo, naiintindihan ko. Pangit na iistorbo ng tulog. Pero hindi ka basta nagtututok ng baril. Alam nyo yung mga ganyan. Sir, ikulong nyo yan. Delikado po yan. Isipin mo, ha? MMDA lang siya. Okay, I have nothing against MMDA, no? Kaya lang, MMDA pa lang yan, nanunutok na ng baril. Paano kung pulis pa yan? Paano kung sundalo pa yan? Paano kung politiko pa yan? Lintik na yan, papatay ng tao yan dahil naistorbo tulog. Ako, naniniwala ako, kailangan sa isang tao magkaroon ng intervention. Tandaan nyo po yung word na yon, intervention. Kasi pag ang isang tao ay hindi nagkaroon ng intervention, yung maling ginagawa niya ay magpapatuloy-tuloy. Palalim ng palalim ng palalim ng palalim ng panalim. Until such time, lubog na siya, hindi niya alam, hindi na siya makakabawi. So habang maaga pa lang, dapat siya pinuputol. Halimbawa, isang addict, hindi nahuli, hindi nagkasakit. Susunod niya, mas malalim ang droga niyan. Ganun pa rin. Susunod niya, malalim pa rin. Mas maganda pa, kung nagdroga ka, nagkasakit ka agad. Matatauhan ka eh. Hindi mo na uulitin. Halimbawa, yung iba kasi natututo, marunong matuto sa sitwasyon. Nag-addict, iniiwan ka ng asawa mo, matututo ka agad. Ay, mali yung ginawa ko, kaya magtitigil na ako. Pero pagka hindi nagkaroon ng intervention ng isang tao sa mali niyang pinaggagawa, patuloy yan. Uulit-ulit yan. Very dangerous yung ganyang tao. MMDA pa lang ang lakas na loob manutok. sir, sa area, nakita nila na may hawak na baril itong suspect natin, sir. Kaya siya inaresto. Naingayan itong suspect natin, sir, at lumabas nga nung bahay niya. At doon nga, sir, ay nilabas niya yung baril. Kung matapang ka, maghamong kasuntukan. Bitawan mo yung baril. Matapang ka dahil may baril ka eh. Ba't di mo ka makapagsuntukan? Ba't hindi ka, coach, makipagsuntukan? Hindi ako matapang. Hindi. Pag ginising ka lang sa pagtulog mo, ano ka ba, Diyos? Ba't hindi ka matulog sa Manila Hotel? Ba't diyan ka tumira sa maingay na lugar? Hindi, nakakapalan lang ako ng mukha eh. Baril niya at tinutukan itong mga community, sir. Kwento ng mga biktima, nakatambay sila at nagkukwentuhan sa labas ng bahay ni Barasi. Yung kasama ko po is pumulot siya ng styrofoam at binali. Tapos lumabas itong suspect naman Hindi ko po. pinagtatanggol kasi kung maingay naman kasi kayo, kung kasi kayo tambay ng tambay, umuwi na kayo. Pero hindi, miskin ha, kung sakali for discussion purposes, kahit maingay silang talaga, hindi ka basta nanunutok ng baril. Mali po yun. Ay lumabas at sabi na, ano ba, nakakabulabog kayo, ang iingay nyo, gusto nyo bariling ko kayo dyan. Humingi pa po kami na Ang tapang pa. Dapat na sinabi mo, ang iingay nyo sutukan tayo. Yun ang matapang. Ba't mo babarilin? Wala kang tapang. Nakaasa ka sa baril. O, ganun lang yun. pasensya. Napatakbo raw sila sa takot, pero sinundan pa rin sila ng suspect. Nambubulabog po sila. Natutulog ako kasi pagod ako, sir. May kumalabog sa gate ko na Kaya yun, sir, alumpungatan ako, sir. Nabawi sa kanya ang isang baril. Saglit. Kasi pagod ako, sir. May Naalimpungatan? Pambira naman. Sige, ilan sa inyo, pag naalimpungatan, manunutok ng baril, palusot ka, sir. Isipin mo kung meron tong nahuling nagbit ng traffic light or nagkamali sa traffic. Kasi MMDA eh. Ano yun, tututukan mong baril? Grabe ka maingay. Ay, hindi ka sanay sa ingay? Ang sosyal mo, Brad. Sa highway ka nga nagtatrabaho, napakaingay. O ilan sa inyo pag naalimpungatan, bubunot ng baril? Ako pag naalimpungatan, kape. Naalimpungatan ako. Buwisit na yan. Pengang kape. O di ba ganun? Kakaiba ka, Brad, siga ka. Ikaw lang yung naalimpungatan, baril lang hinabol mo. Hindi, wag ganoon kasi, alam mo, sir, pagka ganyan at hindi ka na, again, ulitin ko, pag hindi ka nabigyan ng intervention, hindi ka naturuan ng leksyon, susunod niyan, yung itinutok mong baril, makakapatay na yan. Buti,
ito nagreklamo. Baka sakali kung itong tao na ito ay may wisdom, matututo siya sa pagkakamali niya. Or lalo siya magagalit, maghihigante. Problema niya na yon. At least nagkaroon siya ng chance, nagkaroon ng intervention. Kasi kung hindi, sa susunod na may ingayan yan at hindi nangyari ito, hindi nagsumbong yung tatlo at naulit yan, hindi niya na itututok yan, ipuputok niya na yan. Nang dahil sa ingay, nakapatay. Mas mahirap, magsusunog ka ng taon or maybe habang buhay sa bilangguan. Kaya dapat, alam nyo po, merong mga opisyal na nabigyan ng kapangyarihan. Dapat matibay, matindi ang parusa sa isang opisyal o isang tao na ginamit ang kanyang kapangyarihan sa maling pamamaraan. Dapat doon talaga matindi ang parusa. Kasi yung kapangyarihan ay binibigay sa iyo to serve. Ba't ka ba binigyan ng baril? Bakit ba naging MMDA ka? For you to serve. Hindi ka para maghasik ng lagim. O, ganun din ang mga politiko. Pag ikaw'y naging politiko, binigyan ka ng kapangyarihan para hindi mangurakot. Binigyan ka ng kapangyarihan to serve. Pag ginamit ng kapangyarihan sa maling bagay, dapat mataas ang parusa. Kasi yung kapangyarihan ay hindi para sa inyo samantalahin. Hindi yun para sa inyo, sir. Ang kapangyarihan ay binibigay sa isang tao para pagsilbihan ng mas maraming tao. Yun ang purpose nun. Yun ang matindi dyan. Sabi nga, tama ka naman dyan. Ang problema dyan, coach, kung magtanim ng galit. Yun yung sinasabi ko. Pag nagtanim ng galit, hindi siya natuto. But sooner or later, pag hindi ka natuto sa mali mo, makikita mo, nalulunod ka na dun sa pagkakamali mo. Up to a certain point, gusto mo magbago, hindi ka na makabago. Bakit? Nabaon ka na eh. Kaya mas maganda, pagka nakakita tayo ng pagkakamali, lahat naman po nagkakamali. Pag nakakita tayong pagkakamali sa sarili natin, bawi na agad. Para hindi malubog na malalim. Raquel Bolesa, shout out po. Maraming salamat sa kusang loob. At sa patuloy at sa pag-sponsor ng live na ito. Thank you, Raquel Bolesa. Kumalabog sa gate ko na kaya yun sir, alumpangatan ako sir. Nabawi sa kanya ang isang baril na kargado ng mga bala. Nang i-check ng pulisya ang lisensya, expired na. Hindi rin sakop ng lisensya ang pagbibitbit ng baril sa labas ng bahay. Maharap ang Kita mo? Illegal pa pala yung baril mo. Wala pang lisensya. Lilet Tagono, salamat po muli Inulit pa. Thank you. Thank you sa patuloy na pag-sponsor. Lilet Tagono. Bawal dalhin yung baril sa labas. Expired pa. Nako. Tapos ang yabang-yabang. Di ngayon, hindi ka makakatulog. Hindi, stress yan. Yan yung sinasabi ko eh. Don't put yourself in a situation that will give you unnecessary stress. Hindi lalagay mo yung sarili mo sa isang sitwasyon na nadagdagan ng stress mo, mas hindi ka pa makakatulog dyan or lagi kang tulog. Pansin mo ang taong stress, dalawa lang yan. Hirap matulog o laging tulog. Di ba? Pag ganun kayo, medyo bangon-bangon. Kasi pag hindi makatulog, stress. Pag tulog ng tulog, ayaw bumangon, walang joy bumangon. Kasi depressed kasi stress. So, pag may ganun kayong senyales, medyo kayo. Sabihin mo, relax lang, relax. Para hindi ka ma-stress. Baka mamaya, lumobo yung mukha nyo. Kaya dun sa isa.
Suspect sa mga reklamong grave threat at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa GMA Ayan, next tayo. Ng hinihinalang cocaine ang nakumpiska sa NAIA mula sa isang Pinay na bumiyahe galing Ethiopia. Naengganyo umano ang suspect sa alok na pera ng isang dayuhang nakilala lang niya sa social media para siya maging drug courier. May ulat si Bien Manalo. Hindi na nakapalagpa ang babaeng ito matapos maharang ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City. Nahulihan siya ng mahigit 3,000 gramo ng hinihinalang cocaine na tinatayang mahigit 18 million pesos ang Grabe, 18 million pesos. 18 million o billion? 18 million pesos na cocaine. Saan mo dadalahin yan? Sosyal lang tumitira niyan. Nasa yate ang mga tumitira ng cocaine. Nasa private jet. Saan mo naman nakita yung chismis na yan, Coach Oli? Cocaine lang sa yate pa tsaka sa private. Oo! Hindi chismis yun. Hahanapin ko yung video na yun. Sa private plane at tsaka sa yate tinitira yung cocaine. Di ba? Huwag niyo sabihin hindi niyo alam. Kinwento sa atin yan ni Tatay Digong. Oh, di ba? Nako. Hindi, masamang pakitain yan. Ha? Masamang pakitain yan. Kasi, hindi yan po shabu. Kasi yung shabu, pang ano yun? Pang hindi mayayaman yun, hindi sosyal yun. Oo. Kung bagat sa hamburger, Big Mac yun. Nakabalik na naman yung Big Mac. Yang cocaine, ano yan? Friday's Burger. Yun. Pangmayaman yan. Kaya yung pagsisilbihan nito mayaman. Sana hindi nyo muna hinuli. Sana sinundan ninyo. In-entrap nyo kung kanino i-release. Malaking tao nasa likod niyan. Malaking tao, mga customer niyan. O, tingnan nyo kung saan idadaan ba. Sa Malacanang, sa Recto, pag ganun sa Espanya, Makati, Pasig, Cavite. Yung mga ganun. Tingnan nyo kung saan dadalhin yan. Ha? Pang ano yan eh. Pang mayaman. Kayo naman, no? Talaga, base sa investigasyon, galing sa bansang Ethiopia ang babae at pauwi na sana sa kanilang probinsya. Origin na to ito po isa sa ating binabantayan, no? So meaning previously may mga instances na tayo. Sir. Tama kayo, sir. Dapat imbestigahan nyo yung origin. Pero sana inimbestigahan nyo na rin kung saan babagsak. May babagsakan yan. Ako, tuwang-tuwa akong mahuli ang mga cocaine na yan. Eh. Kasi bayayaman nga yan. Malalaking tao yan. That will lead you to someone big. Sayang. Na nakahuli tayo ng mga pasahero carrying illegal drugs po galing sa origin na to. Pagdaan ng bagahe sa x-ray machine. Ako, bagahe. Nadinig ko yung bagahe na yan eh. 2 beses kong nadinig yan, bagahe na yan. Una, kay Tatay Digong. Pangalawang bagahe na nadinig ko tungkol sa Okada. Huwag niyo pong kakalimutan, tungkol sa Okada, bagahe. Oh. Ano yung basta may demanda, binigyan ng ating opisyal ng bagahe di umano. Kakaya. Nakitaan ito ng kahina-hinalang bagay dahilan para i-hold ito para ma-inspeksyon. Nakita yung illegal na droga po na nakatago po dun sa false lining po ng kanyang baggage po, no, na inilagay po dun sa ilalim na part po ng bag mo.
And ayun po, upon field test, lumabas po sa field test natin na ito po yung naglalaman po ng cocaine po. Kwento naman ng sospek, nasilaw siya sa magandang alok ng isang dayuhan dahilan para patulan niya ang pagdadala ng droga. Taan po yun sa Facebook. Ang pangalan niya po ay Jermaine Kim. Tapos, ano lang kami, palitan lang ng ano. Tapos nag-alok siya na gusto mo mag-travel. Tapos hindi ko naman nakakalain ng ganun eh. May inano siya, sabi ko ay baka drugs. Hindi naman daw. Pero yan ay hindi ko talaga alam. Inaano ko lang, siguro nga nagano din ako sa kikitain. Kasi alam mo naman, nawalan din ako ng negosyo. Siyempre, nag-grab na din. May sweldo yan, sir. Pagka nadala ko na. Ako nadala mo na, magkano pinangako sa inyo? 100. 100K? Opo. Ayan. Ito palusot ni ate. Hindi daw niya alam yung laman. Pinadala lang sa kanya. Ako po ay nahihirapang paniwalaan ka, ate. Alam mo kung bakit? Una, sinong loko-loko na meron lang ipapadalang bagahe at ang ibabayad sa'yo 100K? Tapos, meron ka ng ideyang droga yan. Tinanong mo, baka droga yan. Sabi niya, hindi. Eh, syempre, meron ba nga amin na droga yung ipapadala sa'yo? Diba? So, dalawa na yung questionable. Pangatlo, may ipapadala sa'yo. Hindi mo man lang chinek kung ano yun. Basta ka lang nagdala. Again, hindi natin alam, ate, kung ikaw ay sobrang mangmang lang talaga, sobrang naive lang talaga, or kasabwat ka dyan. Kasi binayaran ka. Ang usual na reaction ng isang tao, bayaran kita 100,000, dalahin mo lang tong bagahe. Bakit hindi na lang door to door yan? Magkano lang ang door to door? Oh. Kahit pa door to door ng air door to door yan, hindi aabot ng 100,000 kung yan ay legit. Oh. Eh, doon pa lang nakakapagtaka na yung ano mong yan. Tsaka para mahalaman, sabi niya nagkakilala sila sa Facebook, di ba? Oh. Dapat, kinumpis ka na agad nitong mga pulis yung kanyang cellphone at tingnan, talaga bang meron silang usapan sa Facebook? Kasi baka mamaya, pauso lang yan ni ate na nagkausap sila sa Facebook para may makalusot siya. Oh, so makikita nyo, di dapat ipakita ni ate na meron silang usapan na nakilala lang niya sa Facebook at nagpadala ng 100,000. Oh. Diba? Ibig sabihin, maraming pwedeng ipakitang ebidensya. Ha? Dapat ipakita yan. Ebidensya po kasi ang kailangan sa mga ganyan. Hindi yung sasabihin mo, halimbawa, parang ibang tao sasabihin, nasa Timor-Leste, wala naman sila mapakitang ebidensya. Ay, ano yun? Marites yun. Oh, diba? Ito, ganun din. May ebidensya sa dapat. Pero sa tingin ko, malabo yan. Ha? Hindi mo kakilala, nakilala mo lang sa Facebook, nagpapadala ng may bayad 100,000. Malabo. Ano sa tingin ninyo? Sabi dito nung editor, tanungin si Bibot Nolan, baka siya ang kausap. Ba? Umihirit ka pa. Sabi ni Jill Obardo, Coach, dahil talaga sa pera yan, alam niya na droga yan. Oo, malaki masyado. Sana nga, nasundan. Ako, sayang. Sayang. Kaya mahirap, Maria Luz, kaya mahirap magtanggap ng bagahe. Oo, dati kasi hindi naman masyado uso yan. Naalala nyo dati, pagka nakapila kayo sa airport, pag konti ang bagahe mo, pwede mo pa nga isama yung bagahe ng iba kasi kawawa naman, mag-overload sila, magbabayad, mag-excess. No, kaysa walang bagay, kuhanin mo na lang. Ngayon, wala nang gumagawa nun. Delikado na po kasi yun. Pag kinuha mo yun, sa'yo nakapangalan yun, tapos ka ron. No, sabi ni Alan, hindi lang 100K matatanggap niya pag nakalusot.
Kaya nga, mahirap paniwalaan ate. Yun, tama si Connie Mendoza. Yan na naman tayo sa ebidensya. Sunugin na yan, baka may kumuha pa niyan. Oo, pwede. Sabi dito, yung heavy luggage, yan ang paborito ni Tambaluslos. Tama naman, ha? Ito naman sa isang banda. Ay, teka muna, bago tayo magtuloy, ha? Patalastas muna. Doon sa mga hindi ko pa po subscriber at kayo'y tunay na galit sa mga tambaluslos at gusto nyo ipaglaban ang karapatan natin laban sa mga tambaluslos ng Pilipinas, subscribe po kayo, ha? At hit the notification bell para pag ako yung nag-live may masuportahan nyo. Subscribe kayo sa YouTube, sa Facebook, follow. Sabi dito, pero coach, nakakaawa mga kababayan natin dahil sa hirap ng buhay, kumakapit sa patalim. Kaya nga. Pero alam mo, Jill o Bordo, sa isang banda kasalanan din natin. Alam mo kung bakit? Bakit tayo nagpaloko? Bakit tayo bumoto ng weak? Di tuloy, nagugutom ang mga kababayan natin. Sino bang bumoto dun sa weak? Di sila ding mga taong gutom na dati pa, tapos binoto nila. Marfe, lucky she didn't go through Singapore. Death by hanging is her penalty. Ito bago ko sabihin tong aking sasabihin, paumanhin muli. Maaaring magkakaiba tayo ng paninindigan. Pero ako, gusto ko talagang marahas ang penalty patungkol sa droga. Sabi ni Marfeo, death by hanging. Ako, pabor ako dun. Kasi alam nyo, ang droga maraming papataying tao. Pag yan kumalat, mas maraming mamamatay. Better, masampulan yung mga nag-aano ng droga nang sa ganun, hindi patularan. Pag may nasampulan naman dyan, hindi natutularan yan. Diba? Hindi yan tutularan. Mas marami tayong maliligtas na mga buhay kaysa dun sa buhay na niligtas natin at nagpahalat ng droga. Kaya ako, pabor na pabor ako sa death penalty. In any way, pagpatungkol sa droga, korupsyon at rape ang kaso. Yung tatlong yun, talagang kontra ako dun. Kasi alam mo, tayong mga Pilipino, mabilis naman tayo mag-adjust. Naniniwala ako dyan. Marami sa atin, sinusubok ang lakas ng batas. Pero marami naman sa atin talaga matitino. Kaya lang, pinipitik ang batas sinusubok. Pag pinalusot, pag malambot ang batas, uulit-ulitin. Ganyan ang Pilipino. Bigyan ko kayo magandang halimbawa. Bakit ang Pilipinong loko-loko sa Pilipinas, dalin mo sa ibang bansa na mahigpit ang batas, umaayos? Bakit? Kasi alam nila, seryoso batas dun. Yung mga Pilipino magnanakaw dito sa ating bansa, dalin mo sa bansang mahigpit na pinagbabawal ang batas, ay pinagbabawal ang pagnanakaw. Tingnan mo, hindi pitikero, hindi nagnanakaw. Same person, biglang tumitino. Bakit? Yung batas kasi nila, hindi nababayaran. Seryoso. Sa atin, hindi na seryoso batas. Parang timawa pa yung mga pangako ng ating mga politiko. Your days are numbered. Bilang na araw nyo. Walang nangyayari. Paano titinuyang mga yan? Pag sinabi nyo, your days are numbered, bilang araw nyo, hulihin nyo lahat yan, ikulong ninyo. Ay, sus Mario. Ewan ko na lang kung meron pang mag-smuggle dyan. Parang yung kapanahon ni PRRD, tanggal agad ang laglag bala. Umurong ang bahag ng mga adik. Bakit? Seryoso ano nangyayari dyan yung bilang na araw nyo? Walang nangyayari. Tingnan nyo, dire-diretsong smuggling. Walang pangil kasi yung bunganga nila Yung leader natin parang ngawa lang ng ngawa Hindi naman seryoso. Gemma Pasyente, dito sa Hong Kong, lumabag ka sa trapiko, taas ng penalty, kulong ka pa. Totoo. Pagka malakas ang penalty, ganun din sa Japan nakwento sa amin, taas ng penalty raw. Makakuha ka nga ng lisensya sa ibang bansa, mahirap na Magtitino ka talaga Di ba sa ibang lugar nga, car wash lang, ang mahal na. Magpapakarwash ka pa, hindi na. Hindi, bakit? Nag-a-adjust ang mga Pilipino. Malakas makapag-adjust ang Pilipino kung saan di ba? Sa atin, wala talagang kwenta. Heidi, dalhin sa Saudi ang malikot ang kamay. Nahinto ang likot, putol yan doon. Correct. Dapat, putulin si Junior pag nahuling may droga. Tingnan ko kung meron pa mag-angkat ng droga. Putulin mo si Junior.